traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screen, ang traffic situation dyan ngayon sa EDSA Guadalupe. Sa kaliwang bahagi ng inyong screen, yung halos walang galawan ng mga sakyan, yan yung northbound. Yan yung papuntang Mandaluyong, Cubao, Quezon City area, Caloocan. Mabagal talaga dyan dahil rush hour ngayon at may malaking mall na dadaanan sa area na yan. Samantalang sa right side ng inyong mga screen, yung mabagal din ang paggalaw ng mga sakyan. Yan yung papuntang Pasay at Makati at yung sa farther right ng inyong mga screen, yan yung service road. Yan yung paliko naman papuntang Makati at Taguig area, pati na rin BGC. Araw ng Miyerkules, February 19, 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Raratsada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sa bayang naririnig sa Radyo 630 at 92.3 FM radio sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Arangkada Exclusive. Dalawang lalaki napatay na nagwalang kapitbahay. Bangkay ng isang doktora natagpuan sa loob ng kotse. Live-in partner, itinuturing na person of interest. Sa pool sa CCTV, truck inararo ang mga barrier sa Marcos Highway. Saka sumalpok sa footbridge. Tumalon na pahinante, patay. Dangerous maneuver ng helicopter ng Chinese Navy laban sa eroplano ng BIFAR. Papalagan ng pamahalaan. Diplomatic protest, ihahain. Vice President Sara Duterte naghain ng petisyon sa Korte Suprema para pigilan ang impeachment laban sa kanya. At kantang spolyarium ng Eraserheads, hindi raw tungkol kay Pepsi Paloma o sa TVJ. Aawat lang sana pero napagbalingan at napatay ang isang lalaki ng kanyang kapitbahay. Ang isa pang biktima, sinubukang pigilan ang tatakasan ng suspect pero nabueltahan din. Narito ang marangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Nag-amok at napatay ng isang lalaki ang dalawa niyang kapitbahay sa Punta Princesa, Cebu kagabi. Base sa investigasyon, ang unang biktima ay aawat lang sana nang makitang sinasaktan ng suspect ang kanyang 3 taong gulang na anak. Pero napagbalingan ng galit ng suspect ang biktimang si Ricardo Nombrado. Pinagpapalo ng suspect si Nombrado ng baseball bat hanggang sa mapatay. Matapos ito, nagtanggang tumakas ang suspect pero binaril siya sa paa ng isa pang kapitbahay na si George Kay Lucas, isang retired US Navy. Pero ang suspect muling bumuelta, hinabol niya si Lucas, inagaw ang baril nito at saka binaril ang ikalawang biktima na agad nasawi. Nahuli lang ang suspect nang kuyugin siya ng iba pang kapitbahay. Ayon sa mga otoridad, posibleng lulong sa droga ang suspect. Hinihinala ring may problema sa sugal ang suspect. Nasa ospital pa ang suspect na maharap sa reklamong 2 counts ng murder. FMR News Cebu, Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Humihingi ng hustisya ang pamilya ng doktorang pinatay sa Naga City. Ka-live-in partner ng biktima ang itinuturong person of interest. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Bicol correspondent Jonathan Magistrado. Labis ang pangungulila ng pamilya ni Dr. Rajin Monet Romualdez dahil sa kanyang biglaang pagkamatay. Linggo ng hapon nang matagpo ang patay ang doktora sa isang kotse na may tama ng bala sa ulo sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Ayon sa pinsan ng biktima, mabait ito at magdiriwang pasana ng kanyang kaarawan bukas. Hindi deserve ni Dr. Regine o pinsan ko na yung mga ganitong bagay. Kasi napakabait ng taong to. Maraming natutulungan tong tao. Ayon sa investigasyon ng pulis, malapit lang sa apartment ng biktima ang pinaradahan ng kotse at person of interest ngayon ang kanyang live-in partner. Sa CCTV footage na hawak ng pulisya, ang live-in partner ang huling nakitang kasama ng biktima paalis ng apartment. Siya din ang nakitang lumabas ng sasakyan kung saan natagpo ang patay ang doktora. Yes po, tama sir. Yan po ang nakita doon sa CCTV. Ang kotse po nakapangaran sa pang-apelyido manggang ng biktima.
Isinantabi na ng pulis ang anggulong suicide dahil walang nakitang baril at basyo ng bala sa kotse. Pinag-aaralan pa ng mga investigador ang posibleng motibo sa pamamaslang. Nagsisilot ang laki. Ang tamog-damog po, kuyan po yan, dapat daan natin na daduana. Nakakabuhay ka nga na nga kan pagpapakit mo desperat. Tapos iubay po ang tig-iwalang kan dito. Mga ano na lang po siguro yun, personal circumstances. Pero kung sa tingin nila talagang makakatulong, pumunta po sila sa police station 2 para magbigay ng kanilang salaysay. Hustisya ang panawagan ng kaanak ng doktora. Pinasalamatan nila ang mga nagbigay ng nasa 1.2 milyong pisong pabuya sa makapagtuturo sa pumaslang kay Doktora Jean. Samantala, ngayong hapon, kinumpirma ng NBI Naga na nasa kustodiya na nila ang live-in partner ng biktima. FMR News Bicol, Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang pahinante matapos sumalpok sa footbridge ang isang truck sa Antipolo City kaninang madaling araw. Sa kuha ng CCTV, mabilis ang pagharurot ng 10-wheeler truck sa Marcos Highway at inararo ang mga concrete buyer. Nagpatuloy ang pagbulusok ng truck papunta sa intersection ng Masinag at Marcos Highway saka sumalpok sa footbridge. Tinamaan din ang mga nakaparadang tricycle. Ayon sa driver ng truck, nawalan siya ng preno kaya hindi niya nakontrol ang manibela. Nakatalo ng pahinante pero hindi maganda ang bagsak niya na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Hawak na ng Antipolo Police ang driver ng truck. Huli ang 8 tao ng salakayin ng PNP ang isang umano'y illegal quarry sa Davao City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Sinalakay ng mga pulis ang umano'y illegal quarry na nag-ooperate sa Barangay Lacson, Kalinan, Davao City noong nakaraang linggo. Nakatanggap umano ang mga pulis ng reklamo dahil sa paglabag umano sa mga panuntunan sa Department of Environment and Natural Resources kung saan galing pa sa PNP headquarters ang reklamo. We found obvious violations that causes the immediate stop momentarily of the operations, and we've waited for the MGB to intervene para dalhin nila yung mga documents and find out whether or not may violations. 8 empleyado ng quarry ang nahuli at nakumpiska rin ang mga heavy equipment. Naniniwala ang PNP na taga Davao lang din ang operator ng quarry. Ayon sa barangay chairman, stockpile umano ang sinabi ng operator at hindi quarry kaya napahintulutan ng operasyon. Nangayo man sila diri og barangay resolution, stockpile nila diha kay ang ilang quarry na sa dalagdag. Wala na ko kimalo kung sa ilang activity diha basta ang wala diha nga stockpile. Plano ng PNP na inspeksyonin pa ang ilang quarry sites para malaman kung sumusunod sa patakaran ng DENR. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Samantala, maghahain ng diplomatic protest ang gobyerno ng Pilipinas kaugnay ng ginawang dangerous maneuver ng isang eroplano ng Chinese Navy malapit sa isang eroplano ng BIFAR sa Bajo de Masinloc. Muling iginiit ng Maritime Council na may soberanya ang Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Narito ang report. Binuntutan at dinikitan ng helicopter na yan ng People's Liberation Army Navy ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa ibabaw ng Bajo de Masinloc kahapon. Kasama ng Philippine Coast Guard nagsasagawa noon ng Maritime Domain Awareness Flight ang BIFAR. Sabi ng PCG, umabot sa puntong 3 metro na lang ang layo ng helicopter ng China sa eroplano ng BIFAR. Malinaw raw na paglabag ito sa International Civil Aviation Organization regulations. Inilagay din daw sa peligro ng Chinese chopper ang kaligtasan ng mga pasahero at piloto ng eroplano. Sabi naman ng China, illegal na pumasok sa kanilang airspace ang eroplano. Dati nang iginigiit ng China na kanila ang bahagi ng West Philippine Sea, kabilang ang Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal. Agad namang kinundena ng Estados Unidos ang peligrosong pagmaniubra ng PLA Navy helicopter sa eroplano ng Pilipinas. Nanawagan sila sa China na itigil na ang delikadong aksyon at lutasin ang mga sigalot sa mapayapang paraan alinsunod sa international law.
At kaugnay ng balitang ito, makakausap natin live via Zoom si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Sir, magandang hapon po at welcome sa Arangkada Balita. Magandang hapon sa iyo at sa iyong mga taga-subaybay dito sa show nyo na to. Sir, may update na po ba tayo dito sa diplomatic protest na ihahain ng gobyerno dahil po dito sa insidente sa Bajo de Masinloc kahapon? Well, on our part, dito sa Philippine Coast Guard, kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, we only came up with the incident report. We have it formalized and then isinabit namin ito sa National Task Force West Philippine Sea. And since the Department of Foreign Affairs is part of the National Task Force, they will be the one to decide whatever is the diplomatic action that is necessary, para iprotesta itong gawain at muli ng People's Republic of China. Okay, sir. Jack Batallones po ito. Sir, tatanong ko lang, di ba nung August nagkaroon din ng isang insidente with regards yata, mga flares naman yata ang pinakawalan. Can you confirm this po? Medyo similar po ba to? Yes, the last time na magkaroon tayo ng insidente sa ating aircraft was when the PLA Navy used flares against our B-4 aircraft nung nagpapatrolya tayo dito sa Bajo de Masinloc. Sir, gaano po kadelikado ito nga nangyaring insidente? No? I understand just 3 meters, tama po ba? Ang distansya ng helicopter doon sa eroplano? Yes, it's just less than 10 feet or 3 meters. No? At 2 beses nilang ginawa itong paglapit. Yung isa, 10 meters naman yung lapit niya dito sa ating aircraft. So this is very dangerous dahil umibabaw pa ito sa ating aircraft. At there is a possibility, well, ang nangyari nito because of the propeller wash, there is a force that is pushing the aircraft downwards. So it affected the stability of the aircraft. And it needed so much skill from the pilot para siguraduhin mamimaintain niya pa rin yung kanyang balanse despite of the force na ipinupush na itong helicopter sa ibabaw niya. Okay. Kumbaga parang sa barko pinapaurong ka, no, on air? Oo, di ba dati, Commodore J, di ba? Dati sa dagat, yung iniipit pagtatawid. Ngayon, nasa ano tayo? Nasa himpapawid na. Tingin nyo, this would continue? Kasi parang medyo wala tayong nababasa na binubugahan tayo ng water cannons. Pero ito, sa himpapawid naman, sir. Ano masasabi nyo po? Well, we can just speculate, na China might be doing something to escalate the tension. But again, what we can only say is this kind of action should be condemned, dahil napakataas ng panganib na ginawa nila ito ngayon sa ating aircraft. Disregard the safety of our crew and personnel from BPAR and the Philippine Coast Guard. Sir, anong reaction nyo sa naging sagot ng China? Of course, in-expect naman natin na sinasabi, tayo daw ay lumipad sa teritoryo po nila. Ano po ang reaction nyo po dyan? Well, as far as the position of the Philippine government is concerned, ang position natin dito, ang Bajo de Masinloc together with the territorial sea nito, we have sovereignty over these waters. Ito ay nabanggit natin sa ating Philippine Maritime Zones Act. The territorial airspace na niliparan ng ating aircraft, we have sovereignty over this. And it's not true na tayo mismo ang may illegal na presensya dito, but it is only the People's Republic of China that is conducting illegal and unlawful activities in our airspace. Pero sa kabila po ng insidenteng ito na medyo nakakabahala at nakakatakot kasi sabi nyo, very dangerous yung paglapit ng helicopter. Tuloy-tuloy pa rin po yung pagsasagawa natin ng mga ganyang misyon sa himpapawid? Yes, the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources will still continue to assert our position in the West Philippine Sea, regardless whether the China Coast Guard vessels, monster ship and bigger vessels and multiple number of vessels will be deployed. Ang Philippine Coast Guard pa rin po ay magde-deploy ng barko at despite of the harassment na ginagawa ng kanilang aircraft na dito sa Bajo de Masinloc, our aircraft will still be flying and carry out an MDA flight. Alright, maraming salamat, Commodore J. Tariela.
Sa ibang balita, tuloy ang investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Solicitor General Menardo de Guevara, dapat isumite na lang ng ICC ang kanilang ebidensya sa gobyerno ng Pilipinas. Giit niya, ang lokal na sistema ng hustisya ang dapat humawak ng kaso, hindi ang dayuhang korte. Hindi umano obligadong tumulong ang Pilipinas dahil matagal na itong kumalas sa ICC. Hiningi ng ICC ang tulong ng gobyerno para imbestigahan ang 5 mahalagang personalidad pero hindi ito pinansin ng administrasyon. Ayon kay Guevara, maaari namang ituloy ng ICC ang kanilang investigasyon pero wag nang asahan ang suporta ng Pilipinas. Simula sa April 2, tataas na ang pamasahe sa Light Rail Transit Line 1 o LRT1. Ayon sa pamunuan ng Light Rail Manila Corporation o LRMC, inaprubahan na ng Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation ang petisyon nila sa taas pasahe sa LRT1. Simula sa April 2, mula sa kasalukuyang 15 pesos na minimum fare ng single journey ticket, magiging 20 pesos na ito. May 10 pisong dagdag naman sa maximum fare. Sa mga stored value card naman, ang minimum fare ay magiging 16 pesos, habang 52 pesos naman ang maximum. Nauna nang pinaliwanag ni LRMC CEO Enrico Benipayo na ang dagdag pasahe ay gagamitin sa improvement ng LRT1 tulad ng pagpaparami ng tumatakbong bagon at mas maayos na safety measures para sa mga pasahero. Dagdag ni Benipayo, simula umano nang mag-take over ang LRMC noong 2015, isang beses pa lang silang nagtaas ng pasahe. Dahil ang naunang 4 na petisyon noong 2016, 2018, 2020 at 2022 ay deferred lahat. Nagresulta umano ito ng fare deficit sa halagang 2.17 billion pesos base sa huling tala noong Nobyembre 2024. Bukod dito, mababawasan din ang subsidy ng gobyerno sa LRT1 na maaaring ilipat at gastusin sa ibang proyekto ng gobyerno. At eto na nga, partner, panibagong pasanin na naman sa mga commuter. Ano kaya ang masasabi nila sa taas pasahe sa LRT1? So mahirap para sa mga taong nasa nasa mababang class. Maraming adjustment na mangyayari. Baka mag-jeep na lang tayo, masyado nang mataas sa train. Medyo nagulat din po kasi estudyante lang po kami, medyo yung budget po namin medyo konti lang. Tsaka yung pagtaas po ng pamasahe ng LRT1, medyo mahirap po sa mga regular po na estudyante na yung kinikita po ng mga gulang nila ay sakto lang po para sa pang-araw-araw na to. Ramdam namin siya ng konti kasi sa totoo lang, nadalas ako nung gumagamit ng LRT. Lalo lang na pagdagdag sa pamasahe, medyo mabigat lang siya ng konti. Ay kasi wala ka naman magagawa na kailangan mong sumakay kahit tumaas yan o bumaba. Dahil yan lang naman ang pinakamabilis na sakayan. Oo, madali yung biyahe natin pero kung tataas pa sa presyo, may hirapan din tayo. Paano ba yan? Partner, kailan ka huling sumakay ng LRT? Partner, ikaw naman, no? Hindi ko alam. Rich kid ka kasi. Hindi, Ikaw joke lang. naman, grabe ka naman. Hindi ako. Oo. Hindi kasi yun yung way ko. Hindi, malayo naman. Wala namang papunta dun. Hindi, ako kasi. Ikaw, kailan ka? Hindi, mga 2 weeks ago. Kasi pag bumibili ako ng pagkain ng dogs ko, may binibilhan ako na dinadaanan ng LRT. So, medyo familiar ako sa paggamit. To be fair naman sa LRT, maganda yung mga bagon Gumanda nila. ba? Yes, Oo, in fairness, yun yung maganda. susunod kong tanong eh. Hindi na yung mga luma, tsaka malamig na rin. Kasi naalala ko nagko-cover ako. Siguro yung huli kong one. Yeah, yun yung nag-cover huli. ako. Oo. Na parang ang lungkot at tsaka parang luma at sira-sira na. So kumbaga, hindi ka excited sumakay ng LRT. Pero ngayon, sabi mo, gumanda na. Maganda naman. So, in fairness, hindi na yung siksikan. Yes. Tsaka talagang maganda na. Maganda yung mga bago na wala na yata yung mga luma. Hindi na yata nila ginagamit. Hindi na nila ginagamit. Tsaka maraming bagong stations na sa South. Okay. Oo. Tsaka lalo na, makakasahi ka pa once na binuksan na yung
trains papunta doon sa area mo. Oo. Maganda ma-try mo. Pero 5 pesos, ano? Ang Oo, mabigat din 15 yun. to 20 pesos. Sulit yun as long as gaganda din yung kanilang service. Diba? At sa aming pagbabalik, kaso ng dengue sa Valenzuela, sumipa na rin. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Bumaba ang crime rate sa bansa sa kabila ng pagkalat ng ilang insidente ng krimen sa social media. Ayon sa Philippine National Police, bumaba ng 26.76% ang mga insidente ng focus crimes tulad ng pagnanakaw, pang-hold up, panggagahasa, pagpatay, homicide, pananakit at carnapping. Mula 4,817 cases noong January 1 hanggang February 14, 2024, bumaba ito sa 3,538 sa parehong panahon ngayong taon. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, nakatulong ang social media sa pagpapatatag ng kamalayan ng publiko tungkol sa krimen. Mahalagang kasangkapan din ito sa pagtukoy, pag-iwas at paglutas ng mga kaso. Sinimulan na ngayong araw ang pamamahagi ng NFA rice sa mga lokal na pamahalaan. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, kabilang sa unang nakatanggap ang San Juan, Valenzuela, Navotas at Camarines Sur. Ibebenta ito sa 33 pesos kada kilo sa Food Terminal Incorporated at 35 pesos kada kilo sa publiko. Layo nitong pababain ang presyo ng bigas at magbigay espasyo sa mga bodega para sa pagbili ng lokal na palay. Target ng DA na maibenta ang 150,000 metric tons ng NFA rice stocks sa loob ng 6 na buwan. Sa iba pang balita, umaksyon na ang pamahalang lokal ng Valenzuela sa dumaraming kaso ng dengue sa kanilang lungsod. Noong Enero, umabot sa 273 ang kaso ng dengue sa kanilang naitala at 3 ang namatay. Mas mataas ito ng 101% kung ikukumpara sa parehong panahon noong isang taon. Pero ngayong Pebrero, bumaba na ito sa 83 na kaso. Patunay na apektibo ang kanilang mga hakbang laban sa sakit na dengue. Inatasan ni Mayor Wes Gatchalian ang mga punong barangay na magsagawa ng mga cleanup drive at fogging operation. Patuloy na makakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ang Shearline Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Northeast Monsoon o Amihan ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms sa Isabela at Aurora dahil sa shearline. Ang Batanes, Cagayan at Apayao ay magkakaroon naman ng maulap na kalangitan na may pag-ulan dahil sa amihan. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may pakalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ang Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi dahil naman sa ITZZ. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa easterly. Para sa update sa lagay ng panahon, makakausap natin sa linya ng telepono si Veronica Torre ng Pag-asa. Ms. Veronica, ano po ang weather outlook natin para sa buong linggong ito? Sa buong linggo na ito, base nga sa ating extended weather outlook na nilabas kaninang alas 8 ng umaga, inaasahan natin kung dito sa Metro Manila ngayong araw may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa mga susunod na araw, fair weather conditions pa rin naman tayo at may mga tsansa ng may hinang pagulan. Although mostly silangang bahagi ng bansa, posible pa rin makaranas ng mga malalakas na mga pagulan dahil naman sa epekto ng shear line o hindi kaya epekto rin ng easterlies. Nakikita natin for today, sa Isabela, heavy to intense na mga ulan, moderate to heavy naman Cagayan, Quirino, Aurora, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Tinagat Islands. And then by tomorrow, nakikita natin na posible pa rin yung mga moderate to heavy rain sa silangang bahagi ng Luzon, pati na rin sa silangang bahagi ng Visayas, kabilang na sa bandang Tinagat Islands at Surigao del Norte naman po.
Sa mga may balak mag-out of town ngayong weekend, Miss Veronica, uulan ba? Let's say sa mga dito sa Metro Manila or let's say sa mga bandang Tagaytay or sa Laguna, ganyan. Nakikita naman natin kung dito sa Metro Manila, ang 5-day weather outlook kasi natin hanggang February 23, which is Sunday. So nakikita natin na magandang panahon pa rin naman, pero ingat pa rin sa mga tsansa ng mga may hinang pag-ulan naman. Okay, so pwede pa rin mag-beach. Oo. Pwede naman po. Kapag may mga mahinang pag-ulan lang, pasok na lang muna tayo sa ating mga cottage. Yes. So nga naman. Okay. Magdalang tayo. Oo. Maraming salamat, Veronica Torre ng Pag-asa. Sa aming pagbabalik, Vice President Sara Duterte naghain ng petisyon sa Korte Suprema para pigilan ng Senado na magsagawa ng impeachment trial laban sa kanya. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Muling umapela si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang impeachment case laban sa kanya. Kinumpirma ng Supreme Court ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na natanggap nila ang petisyon ni Duterte noong Martes. Ayon kay Ting, hindi ito natalakay sa en banc session noong parehong araw. Sa kanyang petisyon, kinwestiyon ni Duterte ang legalidad ng ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Git niya, nilabag nito ang 1-year rule sa impeachment na nakasaad sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon. Nakasaad sa batas na hindi maaring sampahan ng higit sa isang impeachment complaint ang isang opisyal sa loob ng 1 taon. Huwag madaliin ang pagdinig. Ito ang giniit ni Senate President Cheese Escudero kaugnay ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Escudero, kasalukuyang pinaghahandaan na ng Senado ang magiging proseso, kabilang ang budget para sa IDs, pagkain at iba pang pangangailangan sa pagdinig. Pinag-aaralan din ang posibilidad na pag-amyenda sa ilang House rules para sa impeachment trial. Inaasahan niyang magsisimula ang paglilitis sa pagbubukas ng 20th Congress, kasabay ng panunungkulan ng mga bagong halal na senador. Mga isong ito, para sa inyo SP under your leadership, how do you deal with that word forthwith in the Constitution? Forthwith, within the bounds of law. Illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Pangatlo, bakit iba ang pagtrato ko sa kaso ni VP Sara sa pagtrato ng Senado noon sa mga naunang impeachment na nung may recess ang Senado, nag-recess ang Senado? Nagdesisyon ang Senado na huwag magmadali sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero may nagsasabing tama lang na busisiin muna ang legalidad ng kaso. Marami din namang gustong agad itong umusad. Ito ang usapang no filter kasama ang taong bayan. So, Ninya? Yung iba kasi na mga politician, playing safe sila sa panahon na to dahil baka magkaroon ng impression sa kanila yung ibang tao na namumulitika sila. Meron naman talagang tamang proseso diyan. Wag nilang pilitin ng Senado na impeach dahil yan, mga senador yan, alam nila 24 senador yan. Dapat talaga yung may impeach yan para malaman, may labas ang katotohanan. Mga senador dapat ang mag-ano sa kanya. Kung talaga wala siyang kasalanan, para malaman ng taon, bayan. Mainit ang usapan tungkol nga dito sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Nagpatong-patong na ang mga aligasyon at ngayon dumulog na nga siya sa Korte Suprema para pigilan ang proseso. Legal ba ito? May laban ba siya? Alamin natin sa ating usapang walang filter kasama si Pinoy Street Lawyer. Siya ang binansagang Pinoy Street Lawyer. Nagawaran siya ng parangal bilang 2023 Gawad Manileño sa larangan ng kasanayan sa batas, book author, cyclist. Siya din ay isang wellness advocate at doctor sa civil law ng UST Graduate School of Law. Si Dr. DJ o Attorney DJ Jimenez.
Halos kapusin ako ng hininga sa dami ng accomplishments ni Attorney. Yeah, DJ na lang po. Magandang Okay. gabi po at salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Unang-una po, ano ba ang street lawyer? Yes. Ano po ito, nagsimula ito nung infancy stages pa lang ng social media nung mga around 2010. Naisipan ko na magkaroon ng isang platform kung saan ako yung nagbibigay ng libreng payo sa mga marginalized. Na-hack nga lang po yung aking account last year at ako yung nagsisimula. Hindi po ito binuboost. So ito ay really public service platform lamang po. At along the way, nabigyan po tayo ng pagkakataon na magbigay ng ating mga legal na opinion sa iba't ibang platform. At ang objective po nito ay simple lamang, linawan sa publiko yung mga komplikadong legal na Kumbaga, usapin. ilapit sa masa. Ilapit sa masa. Oo, eto na nga po, sinasabi nga ni VP Sara na illegal daw yung pagsasampa sa kanya nitong impeachment na kaso dahil kailangan isa lang daw within a year. Tama ba? Isa lang daw? Siguro po, well, sinasabi naman ng ating saligang batas talaga. Ang saligang batas ay ito po yung 1987 Constitution. Ang author po nito ay ang taong bayan. Kaya kahit anong violation nito, sinasabi na unconstitutional. At sinasabi naman talaga niya na not more than one impeachment case. No? Pero yung term na initiation kasi ay kasama dito na dapat inaksyonan. Okay. Ngayon, ang magandang pag-usapan po dito, ano ang mangyayari kung sakali doon sa petition na isinampa? Dahil madami na ang mga petition na isinampa. Oo. Pero Ninya, maganda nga nandito si attorney. Kasi nga, nakita mo naman, ang dami natin Very opinionated. Ang dami. Oo. Kumbaga, ang daming nagbibigay ng reaction. Kumbaga, maganda. May makakausap talaga tayong masasabi natin na expert sila. Kasi kahit ako may opinion. Ako rin At yung mga tricycle, Lahat mga tayo taxi driver, ang galing na political analyst ng mga yan. Siguro maging analyst na rin yung mga Yes, ang kakausap dami natin. naging analyst. Kaya maganda, ito mainit na word niya, na kahit tanong mo kanino, yung forthwith. Ano ho ba, attorney, pag sinabing forthwith? Wag po natin syempre munang pangunahan ang sasabihin ng Korte Suprema tungkol dito. No? Pero of course, by definition, ang forthwith ay immediately, supposedly. Pero para mas maunawaan po natin sa isang mas magandang perspektibo, sa akin pong opinion, ang akin pong tingin ay itong mga petisyon na pending sa Korte Suprema, kasama po rito yung all impeachment related. So yung isinampa na mandamos ang Senado na magtuloy. Kasama na dyan naman yung petition ni BP Sara. Yan po ay sa malamang na mako-consolidate. No? Pag sinabi pong mako-consolidate, ang Korte Suprema sa malamang po, pag-iisahin itong mga kaso na to para magkaroon ng isang malinaw na desisyon. Pero bago po ito madesisyonan, magandang mag-aral po tayo at matutunan ng ating taong bayan yung difference ng isang political question at justiciable question. Kasi doon po iikot ang maaaring maging ruling ng Korte Suprema. May mga katanungan po na tinatawag nating political question na nasa sa discretion ng isang independent and separate branch of government na hindi pwedeng panghimasukan ng judiciary o ng Supreme Court. Ang tawag po rito ay political question. Kasama po rito yung mga foreign policy, kagaya po halimbawa ng pag-withdraw sa ICC ng dating Pangulo at ang suporta o paglaban naman sa China ni Pangulong Marcos. Hindi pwedeng sabihin ng Korte Suprema mali o tama yan dahil yan ay political question. Ang justiciable question naman, ito naman yung tumatakbo sa usaping interpretasyon ng saligang batas na kahit sabihin mong ito ay sa isang departamento, pwede rin pakialaman ng Korte Suprema. So doon sa mga petition po na nakasampa, yan ang malamang na magandang abangan kung halimbawa, sasabihin ba ng Korte Suprema na ang validity ng impeachment complaint laban sa Vice President, ito ba ay political question? O ito ba ay magiging justiciable question kasi di umano ay hindi sinunod yung proseso? At doon naman sa katanungan, pwede bang pilitin ng Korte Suprema ang Senado na mag-proceed, ito ba ay political question o hindi? O pwede bang sabihin ng Korte Suprema, depende yan sa Senado.
So yan yung mga bagay na aabangan po natin. But bilang isang may kaunting nalalaman sa batas, magandang pag-isipan natin mabuti kung ito ba ay political o justiciable. Pero sa akin pong pananaw, sa tingin ko may mga question na political, meron ding mga question na justiciable na panigurado ay pagdidesisyonan ng korte. Siguro din, matanong ko rin lang, dahil nga nagkakaroon na ng delay doon sa pag-start na pwede ba nilang gamiting rason to? Na, okay, wag muna natin aksyonan kasi may petition pa si VP Sara. Gaya nung sinabi ko kanina, ang impeachment proceedings ay isang napaka-unique proceedings at ang Senado bilang impeachment court ay nasa sa kanya yung discretion kung itutuloy niya o hindi. So sa palagay ko, actually, nagsalita na ang Pangulo ng Senado na sa kanilang pananaw, sila ay nakareses pa. So, hindi sila pwedeng pilitin. So, discretion nila. Because that's, again, delving on political question. So, yung ginawa ni VP Sara na pinapa-stop niya, yung proseso ng impeachment, pwede po yun. Kunyari, habang sinasagawa itong impeachment trial, pwede pong i-stop yun ng Korte Suprema? Sa isang demokratikong bansa gaya ng Pilipinas, lahat naman pwedeng magsampa ng kaso. Pero ang tanong dyan, yan ba ay bibigyan ng due course ng Korte Suprema? And babalik tayo dun sa tanong, ang Korte Suprema ba ay pakikialaman ba niya o pwede ba niyang utusan? So yun yung magiging katanungan na tanging Korte Suprema lamang ang makasasagot. Pero sa aking pananaw, yung question doon sa forthwith, interpretation ng saligang batas yan. So ang Korte Suprema ay may mandate na mag-interpret kung ano yan. So, pwedeng sabihin ng Korte Suprema, immediately yan. Pero, nasa sa Senado pa rin. Pwedeng sa 19th Congress o sa 20th Congress ang desisyon. Pwedeng ganun pa rin. Question, kunyari during the trial, nag-resign itong si VP Sara. So, ano yan? Will the trial stop or pwede pa rin pa siyang tumakbo uli for president? Magandang katanungan yan, kasi po sa isang conviction, sa isang impeachable offense, hindi lamang removal sa posisyon ang kaakibat na penalty, kung hindi tinatawag nating perpetual disqualification. So again, nasa sa Senado na yan. Kung sasabihin nila na considering na ang maapektuhan yan ay yung removal lang at kailangan desisyonan kung dapat ba perpetually disqualified o hindi, pwede pa rin ituloy. Pero pwede rin nilang sabihin na depende sa political atmosphere ng mga panahon na yun, wag na. So sa dulo, sa palagay ko, ito po ay magiging isang election issue. At syempre, makikita rin naman natin historically, ang approval rating ng Pangulo pagdating sa malapit ng matapos ay bumababa. So, kung sino naman ang medyo umaangat na posible, ang tanong yung mga nakaupo ba ay magdidesisyon laban dito. So again, it's an election na issue at ang nakakatuwa rito, di ko alam kung nakakatuwa or what, pero depende kung sino nakikinig, even yung impeachment rules ng Senado, hindi sinasabi kung ano yung quantum of evidence required para ka ma-convict. Pwede, hindi kagaya sa isang criminal case kasi malinaw, proof beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, makahanap ka ng maliit na butas, acquitted ka. Sa civil case, preponderance of evidence. Ibig sabihin, kailangan ang ebidensya mo ay mas higit sa ebidensya ng kabila. Kung administrative, kailangan substantial. Sa rules ng impeachment ng Senado, wala. Bakit wala? Kasi nga, political question, even the matter of convicting or acquitting. Di ba they just vote? You just need a certain number of votes. Para ma-convict. At walang reason na inire-require ka. Of course, papaliwanag mo ang boto mo, pero rightly or wrongly, kailangan respetuhin yun. At ang Korte Suprema, hindi rin niya pwedeng sabihin mali ang desisyon ninyo. Dahil yan ay political
question. So question, hindi pa. May isa Sige pang lang, sige follow-up lang. doon. Kunyari, nag-resign siya. Pwedeng ituloy ng Senado yung trial. Yun ang sinabi ko, Oo. for purposes of determining kung perpetually disqualified ba dapat o hindi. Pero yan ay isang teorya lamang kasi kung titignan natin historically, ano nangyari kay President Erap nung araw, siya ay supposedly nag-resign. Although makikita natin na in later years, sinabi niya talagang hindi naman talaga siya nag-resign in writing, no? Talaga lang kinonstru yun ng Court Suprema as resignation. Pero hindi na tinuloy yung kanyang impeachment. Kasi nag-EDSA tres na eh. Correct. Ngayon, pwede mo ring sabihin na, kasi sa kaso ni President Erap, siguro, baka iniisip nila noong mga panahon na yun, hindi na kailangan. At saka presidente ka naman, theoretically, hindi ka naman makaka-run again. Ano? Baka sa kaso naman ng Vice President, wala namang ban on running for But he did run again. Yun nga. And almost won. Ako nga nag-cover nun eh. Hindi kami makaniwala. Wow! So, depende pa rin yan. Opo. Again, ulitin ko, bago po tayo magreklamo kung bakit ganito ang proseso, tayo po ang author ng 1987 Constitution. These are sovereign acts. Kailangan po nating respetuhin, although we encourage yung tinatawag na public discourse para pag-usapan. Exciting to. Oo nga, ito pa isang exciting na usapin, partner niya. Kanina, napanood niyo ba yung press con ni Senate President Francis Escudero? Kasi sinabi niya, walang nakikita nga si Senate President Francis Escudero para kasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nga yan nung pahayag ng dating Pangulo na patayin ang mga senador. Binitiwan nga ni Duterte ang nasabing pahayag sa proclamation rally sa Club Filipinos, San Juan City, Kamakailan. Ito yung soundbite, alam ko meron tayo dyan. There are only certain private crimes that you need a private complainant before a case can be filed. These crimes can be summarized by the acronym CASARA. Concubinage, adultery, seduction, abduction, rape, acts of lasciviousness. These are the private crimes that the complainant actually has to file a complaint. Pag hindi siya nagreklamo, hindi pwede magdemanda ang piskal. Hindi naman kasama sa kasara yun eh. So the fiscal can file this regardless of the presence or absence of a complaint from the supposedly threatened party. Okay. Well, again, criminal case yan. Babalik tayo doon sa quantum of evidence na required sa isang criminal case, which is proof beyond reasonable doubt. Kung hindi malinaw kung sino doon sa 11 senador yung sinasabing mapatay, tingin ko medyo hindi ito papasa sa isang conviction ng isang criminal case. At ganun pa man, ang freedom of speech ay ginagarantiya rin ng ating saligang batas. So, kung ito na kung hindi malinaw, medyo mahihirapan pa rin. Although, tandaan natin, syempre, kung sino man ang mag-aasunto nito, nasa executive department ang desisyon eh. So, sila pa rin ang masusunod kung isasampa dahil probable cause lamang naman yung required. Although ngayon, reasonable certainty of conviction na. So, kinakailangan, pag ito ba'y naisampa sa kaso, makaka-conviction pa. Kung hindi rin lang, maaring ibabasura din po. Pero yun yung partner, tsaka attorney, kino-compare lagi nila. Yun nga, total, lagi mo nilalagay sa, ma-reach sa masa, Sinasabi, ba't yung bomb joke? Huli ka agad. Eto, nagbibiro na papatay yung mga senador. Medyo, tayo. Kasi may batas Oo. May batas sa bomb jokes na hindi Ito, pa wala pwede namang na batas. sa public place Hindi siya considered as threat, grave threat. Threat siya, pero sino, kanino. Okay. So, at saka yung context ng atmosphere kailangan mo rin i-consider dahil ng mga panahon na yung campaign yun So, tignan natin. Pero nasa sa executive department niya kung anong gusto nilang gawin. Okay, nako, attorney, dami sana namin. Ganadong sana yung magtanong. Pero, salamat po sa Maraming pagpunta salamat dito po. sa oras niyo po na binigay. Maraming salamat, Attorney DJ Jimenez. Sa aming pagbabalik, Cardinal David humiling ng panalangin para sa paggaling ni Pope Francis. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
Traffic update ulit tayo mga karangkada. Muli nating balikan ang EDSA Guadalupe. Yan sa northbound, yung mga galing Makati at pupunta ng Mandaluyong at Quezon City. Nako, slow moving ang traffic sa mga oras nito dahil rush hour nga. So talagang mabagal ang usad ng mga sakyan. Kung may madadaanan kayo ba, nako, kung magpalipas na lang siguro kayo ng traffic sa mga oras nito. Samantalang nasa sa right side naman, yan yung papuntang Pasay, Makati. Yung papuntang Pasay, maluwag naman ang daloy ng trapiko, nagkakaroon lang ng mabagal na usad ng mga sakyan, yung papuntang BGC at Taguig area. Humiling ng dasal sa publiko si CBCP President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David para sa paggaling ni Pope Francis. Nasa Gemelli Hospital sa Rome ngayon ang Santo Papa na ginagamot dahil sa pneumonia. Stable na pero kailangan pa rin manatili sa ospital ni Pope Francis para sa patuloy na gamutan. Panira ng kasal ang isang leopard na bigla na lang nag-gate crash sa reception sa India. Ang leopard naghabol at nanunggab pa. May balitang abroad si FMR News Manila correspondent Cherubim Ganaden. Nabulabog ang resepsyon ng kasal sa Lucknow City sa India nang biglang sumulpot ang isang leopard. Nakita pa siyang patakbo-takbo sa venue. Nagwala ang leopard at nanghabol pa raw ng mga tao. Nagtakbuhan palabas ang mga guest pati ang bride at groom. Nang masigurong wala ng ibang tao, dito na inabangan ng mga otoridad ang leopard. Sa hagdan biglang nanugod ang hayop. Agad siyang ginamitan ng tranquilizer. Tumakbo palayo ang leopard. Matapos ang 4 na oras na habulan, nahuli ang leopard at binuhat sakay ng stretcher. At nakita siyang nakahiga sa likod ng sofa. Sugatan ng isang opisyal na kinagat at nagpapagaling siya sa ospital. Base sa investigasyon, sa likod ng venue nakapasok ang leopard. Sa ngayon, itinurn over na ito sa local forest department. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Pamilyar ba kayo sa Aramid Ima o ang makukulay na Cordillera beads? Hindi lang po ito fashion statement ng mga taga-Cordillera, kundi simbolismo ng kanilang lahing pinagmulan. Narito ang report ni FMR Baguio correspondent Emil Peredo. Hindi lang basta fashionable ang mga makukulay na beads na ito. Para kay Sonia Bulong, native ng Benguet, ang Aramid Ima ay representasyon ng 6 na probinsya ng Cordillera. I think it's about time for us to go back digging the roots. Para ito na yung way natin to educate the young generation. May significance ito sa aming mga IP. If you're wearing this, alam mo na ano yan. Alam mo na igurot yan or indigenous peoples. Ang pagsusuot ng beads na ito ay pagpapakita rin ng malalim na pagpapahalaga sa kanilang kultura. Minahal ko siya maybe because ang roots ko rin ay Ifugao at pumunta pa talaga ako ng Banawi para tignan yung original niya. Bagamat malaki na ang naging impluwensya ng dayuhang kultura sa pananamit at pamumuhay ng mga tiga-Cordillera, mahalaga pa rin para kay Sonia na panatilihing buhay ang likas na ganda ng tradisyon at mga simbolismo ng lahing kanilang pinagmulan. Emil Peredo, umaarangkada sa pagbabalita. Isang interagency task force ang binuo ng Malacanang para paghandaan ang nalalapit na hosting ng Pilipinas sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championship. Sa ilalim ng Administrative Order No. 30, inuutusan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na tulungan ng Philippine Sports Commission para tiyaking magiging maayos ang nasabing event. Gagawing ang Men's Volleyball World Championship mula September 12 hanggang 28 sa Mall of Asia Arena at Smart Araneta Coliseum. 32 countries ang kasali sa international tournament na ito, kabilang ang Pilipinas bilang host country. Nasa Pool A ang Alas Pilipinas, kasama ang Iran, Egypt at Tunisia. Tinanggap ng komedyanteng si Alex Calleja ang paghingi ng tawad ng writer na si Chito Francisco. Sa kanyang Facebook account, ni-repost ni Alex ang inilabas na public apology ni Francisco. Caption ni Alex, "Apology accepted. Now let's move on." Nitong Sabado inilabas ni Francisco ang sulat ng paghingi niya ng tawad kay Calleja. Sa isang bahagi ng kanyang pahayag, tinawag ni Francisco na gentle soul si Alex.
Diretsahan din niyang inilahad na mali at walang basehan ang paratang niya sa komedyante. Nagugat ang issue matapos paratangan ni Francisco ang komedyante ng pagnanakaw umano ng joke. Diretsahan ng sinagot ng Eraserheads frontman na si Eli Buendia ang issue tungkol sa kanta nilang Spolyarium. Sa press con ng kanilang ginawang upcoming documentary film na Eraserheads Combo on the Run, naitanong kay Eli ang tungkol sa kanta. Dati nang iniuugnay ang kantang ito ng banda sa namayapang aktres na si Pepsi Paloma. Paglilinaw ni Eli, bagamat nakakalungkot ang umano'y issue ng rape, hindi raw tungkol dito ang kanilang kanta. Lalong wala ring kinalaman ang TVJ o ang actor-host na si Vic Soto sa kantang Spolyarium. Tinawag din ni Eli na ridiculous ang issue. Giit pa niya, big fan siya ng TVJ at ikino-consider niyang heroes ang trio. I wouldn't dream of writing a song to tarnish my heroes. So I think that's... Pagkatapos ng 7 taon, balik big screen ang aktor na si Jericho Rosales sa upcoming biopic na Quezon. Si Eco nga ang napiling gumanap bilang si dating Pangulong Manuel L. Quezon. Ayon sa TBA Studios, ang unbelievable screen presence ng aktor ang dahilan kung bakit siya ang napili para sa role. Ang Quezon ang ikatlo sa Bayani Verse film series ng director at writer na si Gerald Tarog. Sa darating na Marso, magsisimula ang production ng pelikula. Later this year naman ito target na maipalabas sa mga sinehan. Inisip ko pa rin yung leopard na napanood Oo ko nga, kanina. grabe yun, ano? Kasal tapos ataking ka ng gano'n, no? Pwedeng may mamatay doon, ha? Yes, oo. Pwedeng Pero di mo mag-end na minusugatan tragedy. yata. Oo. May nakagat, so kailangan niya ng anti-rabies shot. Yeah, dahil ano pa Naisip naman yun. natin yun. Ayan. Ayan po, ha? Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Magdamay, tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami, ha? Huwag tayo makinig doon sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Buong araw, magdamay. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami, ha? Huwag tayo makinig doon sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630